Yun mga kamami, pag-uusapan pala natin kasi may mga tanong-tanong din na hindi lang naman sa amin, sa ibang tao lang. Tinatanong nila, pag-uusapan nila dito kung ano ba yung mas advisable na bilhin. Kung yung brand yung sasakyan o yung ano lang, yung pre-owned ba or yung second hand. Marami na mga na advantage saka disadvantage. Pero syempre tatanungin kita. Diba kasi nga mga plano din tayo sa buhay, dapat natin unahin. Ano ba ang para sa'yo? Sa'yo yun, pero hindi ko muna yan sa akin. Ano may opinion mo? Ano ba yung opinion mo sa'yo na sa tingin mo ano yung mas maganda? Pre-owned ba o yung brand new na sasakyan? Sige. Iisa-isahin ko muna. Sige, isa-isahin niya. Tapos sasabihin ko din yung opinion. Based on experience din. Siyempre ako gusto ko yung brand new latest. Kahit sino naman may gusto. Pero kung pag-uusapan is pagiging practical, based lang din sa na-experience natin. Siyempre gusto ko na lang yung second hand. Diba? Kasi mayroon naman tayo sa sasakyan. So, edi ano na lang, dito. Second hand na lang din. Kasi syempre, meron kang ibang priority na. Di naman tayo mayaman, no? Di tayo mayaman. Di bali na lang kung nanalo tayo sa loto. Yung, alam mo yun, yung kahit anong, marami kang ipon, marami kang, alam mo yun, kung ano lang gustuhin mo na makuha mo agad. So, syempre, doon tayo sa brand new latest. Pero syempre, may mga pinapriority tayo. Dahan-dahan pa kaya. May pinapriority tayo, so magsa-second hand tayo. Pero syempre, kung magsa-second hand tayo, ano nga pala yun? Kung magsa-second hand ka, anong gusto mo? O sa second hand, ako sa second hand, sa Pilipinas kasi, noon pa lang sa Pilipinas, gusto ko talaga kotse. Syempre, doon kasi sa Pilipinas, doon wala namang snow. Syempre, baha-baha lang. Pero, most of the time, kinakaya naman ng mga sasakyan doon. Tsaka, ano talaga ang sasakyan doon kung kotse. Pero, once nung dumating ako dito sa Canada, nakita ko yung kung gaano kalalim yung snow. Tapos, pag nag-snowstorm or blizzard, grabe yung mga sasakyan, yung mga mapababang sasakyan, na hindi nila kayang umahon sa snow. So, nung nakita ko yun, sabi ko, SUV, kaya truck, yung malalaki talaga. So, sa akin, wala nang appeal yung maliliit, yung mga pampor ng sasakyan. Di ba nakita mo yung di ba nakita mo yung nakaraan na labas tayo, di ba? Nakita mo yung snow sa ako natin. Kung hindi truck yung gamit namin mga kapamilya. Wala, ano kami nun, talagang may i-stock kami, no choice. Kasi dito sa Canada, ang nangyayari nung way back 2020, diba? Nag-blizzard nun. Nakita ko talaga yung zero visibility, tapos ang taas din ng snow. Tapos yung mga sasakyan nasa gilid lang, hindi na sila makaahon, na-stuck na sila. Yun na, narinig nyo na yung opinion ni Mrs. Ito yung sa akin naman. Ano yung advantage at disadvantage ng bago tsaka ano sa doon muna tayo sa mga bago. Syempre, pag bago mga kamama, automatic yan. 5 years from now, wala akong tutulimahin yan. At the same time, syempre, under pa siya ng warranty. So, lahat ng mga bagay na meron mang sumablay o meron mang magkaroon ng available mo dito sa bagong sasakyan na binili mo, pwede mo dalhin sa dealership at covered pa naman siya ng warranty. So, yun ang kagandahan at advantage ng bagong sasakyan. At the same time, hindi ka na problema din pag winter time, hindi na problema isasaksak mo pa siya pag sa ng klima. Doon ka masasabi mo kampante, yung may peace of mind ka pag yung ganyan klase sasakyan. Tapos doon naman sa mga second hand na natin, palipaliwanag tayo, balik-balik tayo para at least may idea kayo. Yung sa second hand naman natin mga kamamo is kagandahan naman doon kung wala ka naman talagang
based on reality ito talaga na ang sa akin, sinasabi ko lang sa inyo para at least kahit paano, meron kayong tatlong option kung ano yung gusto niyo gawin sa ano nyo. Kasi ang sa akin naman is pera nyo naman yun. Kayo naman ang gagastos nun. Ang sa akin lang, baka sakaling yung binibigay kong paliwanag na to is paliwanagan kayo, lalo na yung sumabang natin dito sa Canada na ito pala nangyayari na hindi ko pala pag pre-owned o brand new or second hand, para at least kumbaga sa akin tulong ko na lang din sa inyo yung by experience ko is napayuhan ko kayo na ito yung nangyayari kung mga ganito klaseng sasakay na kukunin ko. Pero syempre paano yung sa explain mo yung sa interest, sa interest kasi mga kamama ay hindi ko actually exactly ano yung kaltas, pero ang ano kasi usapan kasi talaga niya pag kukuha sa sakyan may weekly kasi yan, so you mean kapag nagbabayad ka may interest yun, meron yun. Ibig sabihin matik na may interest na yun, gano'n? Oo, kasi ano yun, kumbaga ang sa dealership is parang it's either kukuha ka ng sariling bangko, meron na silang sariling mismong bangko nila ang gagawin yung parang financial yung magbabayad dun sa sakyan. Siyempre may interest yun. Akala ko kasi magkaka-interest lang siya once na nag-late kang magbayad. Ay, hindi. Kasi usually ganun, di ba? Ang ibig mo sabihin, kada magbabayad ka, may interest pa yun. Ang plus ano tax. yun, ang based sa pagkakaintindi ko, di ba pag binili mo sa sakyan, 20,000 pre-owned, plus tax na yun. May interest na yun, oo. Tapos, may tax na yun sa government, tapos may tax pa yun mismo nung mismong bangko na hihiraman nung dealership o yung hihiraman mo para pambayad dun sa loan kasi babayaran nila yun lalo pag yung correct me if I'm wrong sa mga knowledgeable sa ganito, sa mga nakakapanood, maglagay lang din ng comment box kung medyo malabo ba yung paliwanag ko kasi ito based din to sa sa pagkakaintindi ko. Bibiling kasi niya yun, bibiling nyo nung dealership kaya ginamit nyo yung sabihin natin Kamamaw dealership, ayun ayaw magbanggit ng kahit ano, Kamamaw dealership, so ginamit nyo yung financing, bank financing nung Kamamaw dealership. Syempre babayaran nila ng cash doon sa dealership na binilan mo. May mga naka-tie up kayo, babayaran nila yun. Tapos syempre tutubo yung yung hulog mo na dun sa hindi na mismo sa dealership, dun na sa bangkong pinag-loanan mo, car loan mo yon. Sana tama yung paliwanag ko, ganun yung gagawin mo. Tapos ayan, babayaran mo siya monthly. Syempre may interest yung bukod pa dun sa mga tax na kung ano pa darating. At saka conforme pa dun sa mga kukunin mo kasi may aalok pa sa yung mga yung parang mga extra warranty, yung mga ganun ba, mga extra kung mga protection something, protection plan, ayan mga yun, andun lahat yun. Medyo naintindihan niya kasi nung nakarang kumuha kami ng SUV. So yun mga kamamaw, ganun yung sa pre-owned. Tapos ang naman sa pagkukuha ka ng second hand na sa tao kailangan, di ba, may cash ka? May cash ka. Ang mahirap lang. Ewan ko, hindi ko alam. Nung single ka pa, nung wala pa ako, madaling kasi ang nangyayari sa akin mga kamamaw, server kasi ako dati, so nakakaipon ako ng tip. Tsaka syempre, mag-isa lang ako dati dito. Mabilis akong makaipon ng pera nung single pa ako. Yung mga extra ko, katulad yung wala pa tayong mga alaga dati, naipon ko. Tsaka ang kaibahan naman ang pwedeng mangyari naman pag kukuha ka sa tao mga kamamaw is hindi ka 100% sure na okay ba yung sasakyan. Yun, nakaka-stress na experience namin na bumili kami ng sasakyan na sabi nung may-ari is okay naman, walang problema. Tapos nung nakuha ko na, ang dami ko pang pinaayos. Tapos nung pinaayos ko siya, magkano rin nagastos natin, and then binenta natin nung presyo nung magkano natin binili. So parang nilibre ko na lang kasi Pilipino yung nakakuha nung sasakyan namin na SUV ko. Nakikita nyo sa vlog natin yung yan,
Volkswagen. Hindi siya Volkswagen. Ano yun? Audi. Ayun, Audi na SUV. Shoutout doon sa taga Regina, nakalimutan ko na. Nung binenta ko sa kanya yun, ang dami ko na napagawa, no, napaayos. Hindi pala pagawa, kumbaga ba napamaintain, pinaayos natin na kung ano man yung mga problema. Nilagyan ko pa ng camera yon. So, siguro mga 2,000 din akong gastos doon, which is hindi ko na sinama doon sa presyo ng sasakyan na binili ko siya ng 6,000, binenta ko rin siya ng 6,000. So yung 2,000 parang balato ko na lang, at saka na ano rin ako dun sa Pilipino dahil kakadating lang niya dito sa Canada noong time na yung mga 3 months o 4 months pa lang sila nun. Kumbaga sa akin bilang Pilipino is hindi natin siya ginulangan, which is biligay pa natin sila ng pabor dahil may mga dinagdag tayo, yung mga pinaayos natin is hindi na natin i-charge dun sa pagkakabenta natin ng sasakyan. Dahil maayos naman kausap yung Pilipino, tsaka nag-drive pa sila from Regina to Saskatoon. So yun yung pwedeng worst scenario na mangyari sa inyo pag bumili kayo ng sasakyan sa tao. Make sure may kakilala kayong mekaniko or may kaibigan kayong mekaniko na pag nagtitingin kayo ng sasakyan is punta kayo dun sa bibilan nyo kasama may mekaniko, kasi yung mekaniko automatic yan pag may sinilip yan sa makina, alam niya. Although hindi man makita lahat, may mapapansin niya kung may mga bagay na dapat mga ayusin, ano, makikita agad nila yon. Tsaka doon naman sa brand new is maganda naman talaga yung brand new, mga kamamaw. Wala kang talagang ang sarap sa pakaramdam, ang sarap, pinakamasarap sa pakaramdam, lalo na kung first time mo magkaroon ng sasakyan, mga kamamaw. Yun ang pinakamasarap na pakaramdam na meron kang bagong sasakyan. Yun lang Basta ang mahalaga lang, mga kamamaw, sa bi-weekly, tanggapin mo lang na parang pag oras ng bayaran is bayaran lang talaga. Hindi katulad nung ako na nakabili ko ng ganito is wala na akong iniisip na bayarin. Yun ang advantage naman nung sa brand new. Tapos yung sa pre-owned naman is mas mataas yung interest ng pre-owned sa brand new car. Yan. Inulit ko po, mga kamamaw, kung sa mga taong nakakapanood ng vlog na to is doon kayo nagtatrabaho or may mga idea kayo, i-comment nyo lang sa comment box. At the same time, babasahin natin sa mga susunod na vlog yan para at least ma-correct natin kung sakaling may mali ako na explain or may kulang ako na naipaliwanag. May ipaliwanag pa rin natin at nang medyo maunawaan ng mga manonood natin yung vlog na ginagawa natin na to. So ngayon, ang target talaga ni Mrs. ngayon, kahit sabi ko sa kanya, advice ko sa kanila, hindi lang ako, naririnig ko rin sa ibang mga katrabaho ko na parang mas gusto nila na dito na mag-truck. Dahil, mga kamamaw, for 10 years na nandito ako, mga kamamaw, habang tumatagal parang feeling ko pataas na yung snow. Siguro depende sa lugar, no? Kunwari, nasa bandang Vancouver ka. Or, hindi, sa Vancouver, wala talagang snow masyado doon. Okay, okay lang yung magsasakyan ka ng gusto mo, yung talagang yung mga high class, ang tawag doon, yung mga talaga high-end na sasakyan. High-end na sasakyan. Pero kasi kung nandito ka nasa center ka ng Canada, like Saskatchewan, ang taas ng snow dito, Diyos ko Lord. Kaya ang advisable na mga sasakyan dito matataas talaga. Ganun. Pero siguro, magaganyan, katulad ko na rin ni Bless, si Bless. Siyempre mag-i-start siya. Hindi natin alam kung ano. Kasi di ba kadalasan sa mga estudyante, maliliit na sasakyan kasi nagwo-working student sila. Tsaka pala, alamin nyo rin, mga kamamaw, conforme pa rin sa inyo, alamin nyo kung yung sasakyan na kukunin nyo is malakas ba sa gasolina o mahina sa gasolina. So ako, hindi naman ako 100% na talaga knowledgeable when it comes sa mga sasakyan. Based dun din sa hindi ko alam yung mga by numbers kung paano kayo ipapaliwanag na ganito yung kunin nyo, ganito yung kunin nyo. Basta aralin nyo rin, alamin nyo din kung ano yung malalakas sumatak na sasakyan na na hindi basta-basta bumibigay yung mga makina, like yung mga Asian vehicle, yun yung magaganda, yung like Honda, yung babanggitin ko na Honda, Toyota, yun yung talagang masasabi mo hindi bibitaw yan, yung makina niya matibay yan talaga sobra. Tsaka meron akong lang dagdag kaalaman lang. May napanood kasi akong video, kapag pala titingin ka ng check may VIN number ng bibilin mong sasakyan, may nagsabi na dun sa napanood kong video, pag pala nag-umpisa ang VIN number sa letter J, it means galing siyang Japan. Which is good kasi alam mo, 'di ba, pag Japan, so paano pag pag galing sa America ganon siguro. Hindi ko rin alam, hindi ko rin, wala akong doon. Basta sure. Ang ko lang. Silipin ko lang yung number na ito, tingnan natin sige. Basta pag daw J, Japan.
Japan kamamo yung pinumber ng titi. Tingnan natin ha. Baka may ano tayo dun. Tignan mo. Dahil lang mga kamamo. On the spot yung silipan eh. Yan. Natin na. Nandiyan pala yung bin number. Oh my God. Lalo ko siyang tinakpan ito mismo. Yan. Sige, magkwento ka lang dyan. Hindi Jay. Ah, Hindi siya Jay. Hindi. Joke lang ngayon. Hindi natin sigurado kasi totoo sinasabi nito. Joke. Baka Hindi, papanood ko sa'yo. ang nakalagay kasi dito sa akin, IF. Oo. Hindi ko rin alam. Pero ang sabi kasi nila, pag letter J nagsisimula ang V number, ibig sabihin galing Japan. So, which is good kasi alam naman ng lahat na ang mga galing Japan is, alam mo naman, diba? Magaganda yung... Yan. So, ayan, mga kamamaw, marami na tayong in-explain or marami tayong iniwanan na when it comes sa experience si kamamaw tsaka yung opinion ni Mrs. about dun sa baguhan ng sasakyan. Yan, comment lang kayo dito mga kamama kung nagustuhan yung vlog. At maraming salamat sa pagsubaybay at pagsuporta sa aking YouTube channel. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.